For the first time, simula nang ma-trade si Kevin Durant sa Houston Rockets, sa wakas namataan na nga ito ng media na nagpa-practice sa kanilang facility kasama ang kanyang mga bagong kakampi. Nagsimula na rin naman ang training camp kung saan gumagawa sila ng napakaraming game plan at estratehiya. Naghahanap na rin naman sila ng paraan upang mabawasan ang epekto ng pagkawala ni Fred VanVleet. Kasabay ng pag-workout ni KD, may lumabas ng balita ngayong araw na nagkausap na sila ng front office patungkol sa kanyang bagong extension. Plano pa rin naman ng bagong deal dahil balak niya itong manatili dito ng mas matagal. In fact, ayon sa source, aabot sa 2-year deal, $122 million contract ang inaasahang pipirmahan nito sa Houston Rockets at aabutin siya ng $61 million kada taon. Desidido nga si Kevin Durant na pangunahan ng Houston Rockets at makuha ang kampeonato, at kapag nakuha niya ditong muli ang kontrata, isa nga itong motivation para sa kanilang prangkisa. Samantala, nagtrending sa social media kahapon ang balita na wala nga daw balak pa ang Lakers na bigyan ng bagong extension ang veteran superstar na si LeBron James na nangangahulugang magiging free agent na siya ngayong off-season at lilipat posible sa ibang koponan. At simula nang lumabas ang ganyang klaseng balita, sari-saring opinyon ang ginawa ng mga fans. Kesyo matanda na nga daw si LeBron kaya ayaw na siyang panatilihin at bigyan ng bagong extension ng Lakers. Kaya panahon na nga daw talaga na magretiro ito. Subalit ayon sa isang insider, pawang wala nga daw katotohanan ng mga nagsilabasang ito sa internet, gayong mismong si LeBron na ang hindi humingi ng bagong kontrata sa Lakers bagkus agad nga nitong pinirmahan ang kanyang player option. Meron naman nga sanang plano ang Lakers na papirmahin ito ng bagong kontrata para manatili siya. Sadyang ang offer dito mas mababa kumpara sa kasalukuyang kontrata, kaya mukhang kailangan pa ng Lakers at ang kampo ni LeBron ng mga ilang buwan patungkol sa kanyang magiging bagong kontrata. Samantala, kung inyo ang matatandaan, si Jared McCain nga sana ang magiging Rookie of the Year last season matapos magpakita ng napakagandang performance sa unang mga laro ng Philadelphia. Buhat na buhat nga nito ang Sixers sa kabila ng pagkawala ni na Joel Embiid, Paul George at Tyrese Maxey. Ngunit naudot lamang ang pagkuha niya sa nasabing award matapos siyang magtamo ng injury sa tuhod na rason bakit naging out for the season. Hindi na nga nito natapos pa ang kanyang first year sa NBA kaya inaasahan na pagpasok nito sa pangalawang taon niya makakapaglaro siya ng buong season. Subalit sa kasamaang palad, hindi rin naman ito mangyayari matapos ibulgar na nagtamo na naman si Jared McCain ng isa na naman panibagong injury, and this time nagkaroon siya ng torn UCL sa kanyang kanang hinlalaki. Sa ngayon, kumukonsulta muna nga sila sa ilang mga eksperto kung ano nga bang dapat gawin, kung kailangan nga bang sumailalim sa operasyon o hindi. Kaya dahil nga sa kanyang kalagayan, nananatiling questionable kung makakapaglaro siya sa unang mga laro ng kanyang koponan.